Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kape muna tayo. Sarap. Tapos ito po, pan de coco. Di ba? So, almusal tayo habang nagtatrabaho. Pag-usapan natin ulit si Sara Duterte. Sarapan niya ng higop mo ng kape. Ayos. Pag-usapan natin itong patuloy na pagtupad ng mandato ng Kongreso. Kasi mga kababayan, sinisiraan nila yung impeachment proceedings ng Congress ngayon. Pero hindi nagpapasindak yung Congress. They have a mandate na mula sa ating konstitusyon. So habang tinutupad mga kababayan ng ating Congress yung kanilang mandato, tuloy-tuloy ang pagtupad. Yung depensa naman po ni Sara, paurong ng paurong. Yung Congress, pasulong ng pasulong. Kasi di ba kailangan nilang gawin yung kanilang trabaho. Yung defense naman po ni Sara, paurong ng paurong. Di ba? Mga kababayan. Sukol na sukulan niya kasi Mr. Maravillas. Talagang sukol na sukol, kaya umiiwas sila. Napakahina ng sagot ng defense, sabi ng mga legal experts. So may dalawang bagay mga kababayan na nangyayari. At dito malinaw kung sino yung gumagawa ng trabaho at kung sino yung umiiwas dito. Ang House, kitang-kita mga kababayan, tuloy-tuloy sa kanilang trabaho as mandated by the Constitution para sa ating bayan. Habang si Sara naman tuloy-tuloy sa pag-iwas sa kanyang pananagutan. So ito po mga kababayan ang reality. Habang ang Kongreso po ay naglilingkod, si Sara naman po ay nagdi-deflect. Habang ang Kongreso ay gumagawa ng solusyon, si Sara niya, Mr. Maravillas, ano ang ginagawa? Ang ginagawa po, puro palusot. Todo palusot, mga kababayan, yung mga actions siya, ang ganyang mga abogado, lahat palusot. So dito mga kababayan, pumapasok yung dalawang punto. Una, the House is working, napakalinaw. Hindi po sila tumitigil sa serbisyo kahit may impeachment. Hindi natitigil yung trabaho kahit may impeachment. In fact, sabay-sabay na ginawa ng Kongreso ang dalawang bagay. Una yung pananagutan, accountability, then legislation para sa public welfare. Ito yung reality. Multitasking po yung Kongreso. Habang may hearing, yung Committee on Justice, nandun pa rin sila sa legislations na magbibigay relief. Yung pinasa nila na excise tax suspension, may fuel relief measures para mapababa mga kababayan yung gasto sa gasolina. At agad-agad na sinuportahan yung emergency powers ng ating Pangulo para masuspindi mga kababayan yung excise tax sa gasoline. May inflation response policy para kontrolin po ang presyo ng mga bilihin. May panukalang travel tax removal para gumaan ang gastos ng biyahe. Si Sandro Marcos mismo yung pangunahing author nito. May digital reforms para pabilisin yung serbisyo ng ating gobyerno, sa ating gobyerno. May education support programs, mga kababayan, para sa mga estudyante. At saka may tuloy-tuloy na usapin tungkol sa anti-dynasty, a bill para linisin ang politika. Si Sandro ulit dito yung
major sponsor, saka si Speaker Boji di yata. Di ba po? Multitasking po ang ating Congress. Hindi nagpapabaya sa kanyang legislative functions. Napakarami pang iba na tinutukan mga kababayan kasabay nitong mandato sa trabaho para sa impeachment. So hindi po napuputol ang serbisyo sa publiko taliwas sa mga pinapakalat ng mga DDS influencers po. Yan ang malinaw. So ganito lang yan mga kababayan kasi ang reality. Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno kasi, hindi ka pwedeng pumili ng trabaho na pwede mong gawin. May deadline ka. Di ba? Nagagawin mo dapat. May accountability ka na dapat mong harapin. May ibang task ka na dapat mong tapusin. Ganun ang reality sa pagiging empleyado sa gobyerno. Di ba po? At ang mga members ng Congress, ganun din po sila. So ganito ang ginagawa ng mga members ng Congress, mga kababayan. Lahat ng trabaho ginagawa nila, sabay-sabay. Tama po, mga kababayan? And accountability matters. Itong impeachment po, trabaho ito ng Congress. Hindi pwede dito yung distraction, mga kababayan, na kung may krisis sa Middle East, doon na lang muna yung totok at i-neglect yung kanilang other functions, other tasks, mga kababayan. Yun ang gustong palabasin ng mga DDS, di ba? Alam natin, palusot lang nila to shield Sara Duterte. Di ba? So dito sa katotohanan mga kababayan, bagsak si Sara Duterte. Kasi po, yung impeachment, hindi siya choice. Hindi po ito optional. Ito isang obligasyon. So ang problema ni Sara, systematic yung kanyang pag-iwas. Pati itong krisis, ginagamit ng kanilang kampo para gawing palusot. Huwag kami po. So Sara, sa halip na harapin yung proseso, ito po yung ginagawa ng kampo ni Sara. Pag-skip sa hearing, nirarason na tutok daw sila sa serbisyo. Walang ganon. Wala man kayong ginagawa. Diba? Hindi man nagtatrabaho. Ginagawa ni Sara, mag-record ng mga paalala. I-replay na lang ninyo yun. Diba? Naka-record na yun. I-replay ninyo. Ginawang rason para makaiwas mga kababayan sa hearing. Ngayon, hindi siya dumalo sa unang hearing. As we all know mga kababayan, yung rason niya, hindi niya required na dumalo. Ngayon, ito yung reality check. Kung wala kang tinatago, bakit ka ba naman iiwas? Tsaka required siyang umattend kasi vice presidente siya. Sabi nga ng mga legal experts, kailangan niya na umattend, sabi ni dating law dean, Attorney Mel Santamaria. So nandiyan na naman siya sa pag-ikot sa technicalities mga kababayan. Imbes na sagutin yung akusasyon, dinadaan sa due process arguments. Pinupuna niya yung procedure, hindi niya tinutumbok yung issue mismo. In short mga kababayan, hindi sinasagot ni Sara ang tanong, iniiwasan niya mismo. At ang masama, piniframe mga kababayan ng kanyang kampo ang proseso bilang political attack daw, harassment. Sabi sa term na ginagawa mga kababayan na doon sa press con ni Atty. Michael Poa, harassment daw itong ginagawa kay Sara. What? May ganon. So tinawag ng kampo ni Sara itong impeachment laban sa kanya as fishing expedition, political attack. Ito mga kababayan ay isang classic tactic
Kapag hindi mo kayang dipinsahan ang sarili mo sa facts, babaguhin mo yung narrative. Then may mga balita, mga kababayan, na baka dali nito ni Sara uli sa Korte Suprema. So yan ang mga legal delays at pagharang para i-delay po yung proseso, para maulit yung technical dismissal tulad ng dati. Ito po mga kababayan ay malinaw na strategy para makaiwas sa accountability. Yung mga akusasyon, hindi ito po maliit. So ito po yung mga as you know, yung mga isyong dapat na sagutin ni Sara Duterte, napaka-seryoso. Yan, misuse of 612.5 million pesos na confidential funds. Hindi siya po maliit na halaga, at saka pera ito ng bayan. Yung mga beneficiaries puro mga fictitious, tulad ng mga pangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, na hindi ma-verify. Sa simpleng salita, mga kababayan, mga ghost recipients ito. Then yung assassination threat statements, mga pahayag tungkol sa contract kakiling laban sa ating Pangulo, kay First Lady Lisa Marcos, kay Speaker Martin Romualdez. Ano pa mga kababayan? Yung unexplained wealth. So hinihingi yung SALN, pati mga tax records pinasubpe ng mga kababayan. So hindi ito simpleng mga issue, mga seryosong usapin ito mga kababayan. Ito yung iniiwasan ni Sara na engage kasi napaka-seryoso at saka totoo. So kung ikaw po ay inaakusahan, may tanong, dapat may sagot. Kung may hearing na ginagawa, dapat humarap ka. Kung may mga ebidensya, dapat sagutin, mga kababayan. Hindi po pwede yung mga argumentong ayokong pumunta, technicality muna, at sasabihin politika lang yan. Hindi pwedeng ganon, mga kababayan. Kasi ang tawag diyan, pag-iwas. Bakit mo iniiwasan kung hindi totoo? So ang malaking kontrast mga kababayan dito, ambing natin sa Kongreso. Yung Kongreso, nagtatrabaho, gumagawa ng batas. Umaharap sila sa issue. Whereas kita ninyo si Sara Duterte, umiiwas palagi. Nagdi-deflect. Hindi sumasagot. Pati yung answer ad cotelem, non-answer, sabi ng mga members ng Congress. Hindi man sinagot yung mga asunto sa kanya. So hindi yung impeachment, yung distraction mga kababayan, kundi yung pag-iwas yung problema. Ngayon, ang mas malalim na implikasyon nito, kapag pinagyagan natin yung ganitong asal, nawawala po yung accountability. Nagiging optional yung batas. Lumalakas po yung kultura ng impunity. At ang talo, ang taong bayan, mga kababayan. So malinaw po ang hatol ng logic. Ang Kongreso, ginagawa nila yung trabaho nila. Itong impeachment na ito, parte ito ng kanilang trabaho. Si Sara Duterte, malinaw, iniiwasan niya yung kanyang trabaho at ang kanyang pananagutan. Yung public office, lagi po siyang may public accountability. Malinaw po yon. Hindi pwede, mga kababayan, na pipiliin mo lang yung gusto mong gawin. Takasan mo yung mabigat na responsibilidad. At sa kaiwasan yung tanong ng taong bayan. So makikita natin dito mga kababayan, habang yung Kongreso nagtatrabaho po para sa bayan. Si Sara Duterte abala sa pag-iwas sa pananagutan. At para po sa mga nag-iisip na mga Pilipino, ang pag-iwas po, hindi siya depensa, kundi pag-amin. Umiiwas ka kasi guilty. Yan ang malinaw na mensahe niyan. Pag umiiwas ka na magpaliwanag, guilty kasi. Kung hindi ka guilty, hindi ka iiwas.
Harapin mo, tulad ng sinabi mo noon, I want a bloodbath. Ayun. Puro lang mga kababayan, salita. You see? Pinoproject nila, matapang ang mga Duterte, pero puro pag-iwas, paurong, puro pag-atras. Mga kababayan sa dapat na laban, puro baliktad ang mga ginagawa. Okay pa? Yan man lang ang ating short video ngayon. Ay, by the way pala, ito, idagdag ko na rin itong balita. Ayan, si Deputy Speaker Ortega nagsabi, the House on track to be most productive. Impeachment will not slow down service, sabi po niya. Ni La Union Deputy Speaker Paulo Ortega. Sabi po ni Ortega, itong impeachment niya will not derail the chamber's legislative momentum. Let me be clear, impeachment does not paralyze the House. It activates our constitutional duty while we continue delivering results. Ortega emphasized that the House under Speaker Faustino D. and Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos is operating on two tracks at full speed, legislation and accountability, rejecting claims that the proceedings distract from urgent national concerns such as inflation, fuel prices, and economic stability. Mismo, mga kababayan, kaya sabi niya, hindi pwedeng ipagpaliban ang pananagutan. Di ba? Pero hindi rin pwedeng pabayaan ang pangangailangan ng taong bayan. We are doing both decisively and simultaneously. Dapat ganun po, multitasking, mga kababayan. According to Ortega, the House has sustained a high output legislative pace even as impeachment proceedings formally commence. He cited recent actions of the chamber that directly address everyday concerns of Filipinos. Ano-ano siya? Ito yung mga legislation na kanilang ipinasa. Advancing fuel relief measures, including authority for the President, yung sinabi natin kanina, or reduce excise taxes on petroleum products. O, dinitalye na niya. Continuing legislative work on inflation mitigation, food security, and social protection. Approving the abolition of the travel tax to reduce costs for Filipinos. Pushing forward the Digital Payments Act to modernize government services. Hindi nila pinapabayaan yung mga dati nilang legislative functions. Pushing forward the Digital Payments Act to modernize government services para mapadali yung mga transactions sa gobyerno. Completing plenary deliberations on the anti-political dynasty bill. Kita ninyo? Mga babae, dapat ganon. These are not abstract policies, sabi po niya. These are real interventions that respond to rising costs, improve services, and expand opportunities. Kaya mali yung mga akusasyon niya, ni Amy Marcos, na ito nasa krisis tayo, may gira, impeachment pa rin yung yun ang tanong natin. Bakit kayo sa Senado, anong ginagawa ninyong intervention? Puro kayo Duterte, Digong, bring him home. Di ba? Pero tingnan ninyo yung ginagawa ng mga members ng Congress. Natutok sa mga legislations nila. So, hindi pinapabayaan yung trabaho. Pero yung mandato nila sa accountability functions as mandated by the Constitution, ginagawa pa rin nila. Kasi parte yun ng kanilang trabaho. Hindi pwedeng pabayaan.
Ortega also highlighted the House's strong performance on the administration legislative agenda. 18 out of the 52 LEDAC priority measures have already been passed or advanced to the bicameral stage before the Holy Week. Kita ninyo, on track sila. Key measures include the BARM Elections Reset, Digital Payment Act, Travel Tax Abolition, IPIRA Amendments, and the Department of Water Resources Bill. Napakahalagang mga legislation. This is not the slowdown na niya. This is acceleration. Even under pressure, the House is moving with discipline and urgency. Ganon dapat, mga kababayan. That is what leadership demands. Ortega directly addressed criticism that the House should prioritize economic issues over impeachment proceedings. The premise is flawed, sabi niya. Addressing inflation and ensuring accountability are not competing tasks. They are both essentials to governance. Correct. Pareho sila dapat ginagawa. Sabay. He noted that the same House conducting impeachment is also advancing economic relief measures, particularly in response to global fuel price volatility and regional instability. Ganon dapat. Kung may krisis sa presyo, may tugon ang Kamara. Kung may tanong sa pananagutan, may proseso rin ang Kamara. Hindi kami pipili. Gagawin namin pareho. Tama. Ortega underscored that the impeachment process will proceed based on constitutional mandate, regardless of political noise or individual participation. Institutions do not stop because one official chooses not to engage. Hindi po pwede. Tuloy-tuloy lang sila. Hindi mag-attend si Sara. Bala sa buhay niya. Tuloy ang proceedings. Paliwanag po niya, ni Ortega. For Ortega, the current moment is ultimately a test of the House capacity to govern under pressure. This is where institutions are measured. Dito niya sinusukat. Not when it is easy, when it is difficult. Yun ang sukatan dyan. He concluded with a firm message, mga kababayan. Kahit may impeachment, sabi niya, tuloy ang serbisyo. At kung may dapat patunayan ang Kamara ngayon, ito yon na kaya naming pagsabayin ang pananagutan at paglilingkod ng walang atrasan. Tama. Anyway, so yun ang importante mga kababayan na dapat malaman natin. At dapat yun ang ginagawa ng mga lingkod bayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong I Am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix. Ayan o. Ito yung testimony ng isang cancer-free patient. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. Siya po si Yoli Tan, ovarian cancer survivor. In 2019, Yoli faced the fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, and trusted by survivors. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, magpa-beauty, try niyo po dito sa Pamper City. The Medical Aesthetics and Wellness Center sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.